Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ernesto. 29 anyos po sa kasalukuyan. At nais ko po sanang ibahagi sa inyo ay ang tungkol sa aking kapatid na si Anika. Ang totoo po niyan, Kuya Bari, siya ay minsan lang nabiktima ng mga masasamang elemento. Lalong-lalo na sa mga kapre. Dati na pong naikukwento ni Anika sa akin na may third eye po siya. Sa katunayan niyan, hindi ko na matandaan kung ilang multo, mga elemento at lamang lupa ang kanyang nakikita. Basta nagulat na lang po ako isang araw nang magising kaming nagrereklamo itong si Anika dahil sumasakit daw ang ulo niya. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin ko noon. Umaatungal siya at nagwawala, ngunit natatakot akong dalhin siya sa ospital. Baka kasi sa mental kami ipadala ng doktor na makakasuri sa kanya. Noong una kasing dinala ko siya sa ospital, panay ang turo niya sa bintana. Naroroon daw ang lalaking gustong tumangay sa kanya. Malaking tao raw ito, mabalahibo at may dalang malaking tabako. Noong una hindi ko po pinapansin ang mga bagay na sinasabi sa akin ni Anika. Para naman kasing hindi totoo eh. Nagmumukha lamang siyang baliw noong mga panahong iyon, Kuya Bari, kaya kapag nilalagnat siya ay sa bahay ko na lamang siya pinapagamot. Nagpupunta na lamang ang albularyong suki namin kapag ka nilalagnat si Anika. Medyo nasasanay na kami. Alam ko naman na sakitin talaga ang kapatid ko. Ngunit sa pagkakataong iyon, lumala ang lagay niya. Mas lalo siyang naging tensyonado sa tuwing pumipintig sa sakit ang ulo niya. Na naging dahilan kung bakit naisipan kong magtawag ng albularyo para patingnan itong si Anika. Kabadong nakaabang lamang ako habang sinusuri siya ni Mang Temyong. Bali, ang lalaki ay nasa edad 50 na po. Kulay puti na lahat ang buhok nito at medyo may kaputian. Hinawakan niya ang kamay ni Anika at dinama ang magkabilang palapulsuhan. Maya-maya lang, napatitig sa kanya si Mang Temyong, pagkuway sa akin. Seryoso ang kanyang mga tingin. Tila ba nananansya siya? Kaya hindi nakatiis na tinanong ko ang albularyo kung may problema ba. Sabi niya, may elemento daw na nagkakagusto kay Anika. Isang kapre. Gustuhin ko mang tumawa, Kuya Bari, ay hindi ko talaga magawa. Halos sumakit ang aking tiyan sa kapipigil ng aking emosyon hanggang sa nagulat na lamang ako nang makangisi sa akin si Anika. Ewan ko ba kung ano ang nakain niya at basta na lamang siyang naging ganoon. Isa lang ang alam ko, may kakaibang nangyayari sa kapatid ko at hindi ito maganda. Nakita ko nang kunin ni Mang Temyong ang kanyang lalagyang tila Vicks na may laman. Kumuha siya noon at ipinahid niya sa noo at palapulsuhan ni Anika. Maya-maya pa, nagulat ako nang makitang lumitaw ang mga pasa na ayon sa albularyo ay marka daw ng kapre. Palatandaang minarkahan na niya ang kapatid ko. Hindi ako kaagad nakapagsalita sa labis na gulat. Ang buong akala ko ay hindi totoo ang tungkol sa usapang ganito. Kesyo, isang malaking kagaguhan ang sinasabi ng albularyo, ngunit hindi ako nakapagsalita nang makitang basta na lang tumirik ang mga mata ni Anika. Tumulo rin ang kanyang laway at lumawit ang dila. Hindi ako nakapagsalita. Napansin kong naglabasan din ang litid sa liig ni Anika at pumula ang kanyang mga mata. Kinilabutan na ako. Yung tipong may kung anong espiritu ang sumasapi sa kanya.
Bigla na lamang akong napaatras. Hindi ako nakagalaw. Nanlisik ang mga mata ni Anika at mabalasik na tumitig sa akin. Sa mabigat at mabagal na boses, tila ba mas malalim pa sa balon ay nagsalita ito. Sabi niya, matagal na niyang gusto si Anika. Matagal na niyang sinusubaybayan. Hindi siya papayag na hindi mapa sa kanya ang aking kapatid. Mas lalo akong kinilabutan sa kanyang halakhak. Tunog butiki at humahagik-hik. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kakaibang takot kung papaano ba nakahanap ng paraan ang elementong ito para sapian si Anika. Agad namang kubilos si Mang Temyong at inilabas ang buntot paging kanina pa niya pinagpaplanuhang gamitin. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, alam niyang kailangang mapalayas ang elementong nakatago sa katauhan ng dalaga nang sa gayon ay huwag nitong tuluyang maangkin ang katawan ng aking kapatid. Umatungal si Anika nang maihampas ni Mang Temyong ang kanyang buntot pagi sa katawan niya. Nagwawala siya at nagpupumiglas. Maya-maya lang ay tatawa na naman at magagalit. Magiging mabalasik ang buka hanggang sa hindi na magsasalita pa. Makailang beses niyang tinanong kung sino at anong klaseng elemento ba ang gumugulo kay Anika. Tanging pag-ungol lamang ang sagot ng aking kapatid. Ilang saglit pa, mangiyak-ngiyak siyang humarap sa akin at nakiusap na pagod na daw siya. Naaawa man ay wala naman akong magagawa. Kailangan kasing tapusin ni Mang Temyong ang kanyang ritual para pansamantalang tigilan ng kung anumang elemento ang aking kapatid. Hinawakan niyang muli ang palapulsuhan nito saka sinabing may nakikita raw siyang matangkad at malaking lalaki. Maitim ito at mabalahibo ang katawan. May mga mapuputing ngipin at mga pulang mga mata. Umuusok sa bibig ang binubuga nitong usok mula sa isang malaking tabako na palaging nakapasak sa bibig nito. Sa madaling salita, Kuya Bari, isang kapre nga ang nagkakagusto kay Anika. Nakatulog ang aking kapatid at hinanap naman ako ng albularyo. Anya, kailangan ko daw malaman kung nasaan ang tirahan ng nasabing nilalang na gustong umangkin kay Anika. Nang sa gayon, pwede naming ipanakot sa kanya ang tahanan niya kapalit ng aking kapatid. Bata pa lamang ako, alam ko na may kapring nakatira sa nag-iisang malaking puno ng mangga doon sa likuran ng aming bahay. Matanda na ang puno ng mangga at kasintanda ng mga lolo at lola namin noong nabubuhay pa lamang ang mga ito. Nang makauwi kami ni Anika sa bahay, hinayaan ko siyang makapagpahinga muna sa kwarto. Ako naman ay dumiretso sa bakuran. Pinagmasdan ko ang malaking puno ng mangga. Kasing kulubot ng mukha ng isang matandang mag-iisandaang taon na ang katawan nito. Mataba ang puno, matayog at maraming sanga na siyang nagbibigay lilim sa amin sa tuwing nais naming magpahinga doon sa oras ng siesta. Pinakiramdaman ko ang paligid. Hindi ko alam kung ano ang mayroon sa puno at para bang may nararamdaman akong presensya na hindi talaga maganda. Mabigat at malamig. Muli akong pumasok sa bahay at kinuha ang insenso na ipinadala sa akin ni Mang Temyong. Sabi niya, pausukan ko raw ang malaking puno. Kapag ka may umungol, malamang iyon na ang tahanan ng elementong gumagambala sa amin ni Anika. Kung kaya't walang pagdadalawang isip na ginawa ko ang iniutos sa akin ng matanda.
Wala na akong pwedeng mapuntahan pa kaya kailangang magtiwala ako sa kanya. Marami na namang napagaling na mga taong naengkanto itong si Mang Tenyong kaya tiwala akong gagaling si Anika sa kanya. Kailangan ko nga lang magtiwala at wag na wag ipakita sa matandang kapre na natatakot ako sa kanya. Gamit ang lighter na nasa aking bulsa, sinindihan ko ang iilang tuyong dahon na tinipon ko at hinaluan ng panggatong. Nakita kong bahagyang umusok ang maliliit na sanga nang magningas ang apoy mula doon. Nakakahipnotismong pagmasdan nito na dahan-dahang lumalakad hanggang sa tuluyan ng maglagablab at maglikha ng apoy. Dito, inihulog ko ang iilang durog na batong insenso at hinayaang kumalat ang mabangong amoy niya sa kapaligiran. Napasinghap ako. Wala namang malakas na hangin, ngunit nakarinig ako ng malakas na pagkabali ng sanga mula sa ibabaw at sa mismong kinatatayuan ko pa ang pinuntirya nitong bagsak. Napaiwas ako at muling tumingala. Dito na gumapang ang kilabot sa aking buong katawan. Sa ibabaw ng sanga, malapit doon sa nabali, ay may isang bulto akong nakita. Hindi ko ito gaanong maaninag dahil malabo. Ngunit kalaunan, dahan-dahan itong nagiging malinaw sa aking mga mata. Isang lalaki ang aking nakita. Nakaupo ito sa malaking sanga at nananabako. Ang usok na mula sa hinihit-hit nito ay hinahayaan ng nilalang na lumipad lamang at magbigay ng nakakatakot na pakiramdam sa aking sistema. Makailang beses akong pumikit at dumilat, ngunit kakaiba naman ang aking nakikita. Mabalasik ang mukha ng nilalang na iyon habang panay ang hit-hit buga sa kanyang napakalaking tabako. Napaatras ako. Kung gayon, totoo nga ang mga kapre. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at nagtungo kaagad sa loob ng bahay. Hindi ko kayang maging matapang lalo na kung ang nilalang na gustong umangkin sa kapatid ko ay isang napakalaking elementong kaya akong pitikin gamit ang kanyang malalaking daliri. Kahit alam kong may kakaiba na kay Anika ay hindi ako nagpabaya, Kuya Bari. Kinagabihan, maaga kaming natulog ng aking kapatid. Nasa kama lamang siya, samantalang ako ay nasa kawayang lantay. Sinadya ko ito para kung sakaling may hingiin si Anika ay madali ko siyang maaasikaso. Noong mga oras na iyon, alam kong nahiga na siya sa kama. Natutulog na, pero gayon na lang ang gulat at pagtataka ko ng eksaktong pagkapatay ko sa ilaw ay basta na lamang siyang bumangon. Tuwid, para bang robot. Hindi ko alam kung ano ba ang magiging tama kong reaksyon pero pinagmamasdan ko lamang siya sa kanyang ginagawa noon. Nakaramdam ako ng kaunting kaba hanggang sa makailang beses akong kumurap ay biglang naglaho si Anika sa kanyang higaan. Dito na ako napabalikwas din ng bangon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari o kung ano ang meron. Dahil nang sumilip ako sa bintana para alamin kung nasaan ba si Anika, ay nakita ko siya sa may malaking puno ng mangga. At tila may kausap na hindi ko nakikita. Nagkumahog ako sa pagtawag sa kanya habang sinisigaw ang pangalan niya. Hindi niya ako pwedeng suwayin. Makailang beses na niyang sinasabi sa akin na gusto niyang sumama sa kapre dahil napapagod na raw siya, pero hindi ako papayag, Kuya Bari. Nangako ako kay nanay at tatay na aalagaan ko ang aking kapatid kaya lalaban ako.
lalabanan namin ang mga elementong gustong gumambala sa aming dalawa. Dali-dali akong nagtungo sa labas, dala ang mga kagamitan na sabi ni Mang Temyong ay katatakutan ng kapre. Isang supot ng asin at isang itak. Galit na hinablot ko si Anika ng mga oras na iyon ay tulala na naman at wala sa kanyang sarili. Agad kong sinabuyan ang malaking puno ng mangga, sabay sabing lubayan niya ang kapatid ko at hindi ito sasama sa kanya. Pagkatapos nun, makailang beses akong nagsisigaw na kapag hindi niya ginawa iyon ay tatagain ko ang punong kanyang tinitirhan. Dahil sa sobra kong galit, hindi ko na naisip na umaalingaw na pala ang boses ko sa buong paligid dahil tahimik na at kailaliman na ng gabi. Hindi ko inaasahan na iyon ang magiging pinakamatinding laban na gagawin ko sa tanang buhay ko. Hindi na kasi naibalik pa sa tamang wisyo si Anika mula noon. Palagi na lang siyang tulala at natutulog. Para bang hindi na tao ang kasama ko. Makailang beses ko siyang niyugyug, ginising at tinawag ang pangalan, ngunit wala talagang nangyayari. Sa halip, gumagalaw siya at kumikilos na animoy nasa ibang lugar siya, sa malayo. Tuliro ko siyang dinala sa tahanan ni Mang Temyong nang sa gayon malaman ko kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Minsan kasi tulala siya at tumatawa kahit wala naman akong nakikitang kakaiba sa kanya. Gusto kong mabahala lalo na't inuusisa ako ng mga tao, sabay sabing, nababaliw na ba si Anika? Ilan naman sa mga kaklase niya ang dumalaw at naisip na sabihin sa akin baka pwede daw namin siyang dalhin sa isang psychiatrist. Dahil may napapansin daw silang behavior ni Anika kagaya ng schizophrenia. Madalas siyang nagsasalita at tuwang-tuwa kahit mag-isa lang siya. Ang sabi naman ni Mang Temyong, ipinasilip sa kanya ng kapre ang mundong ginagalawan nito. Para bang nagbabakasyon lang daw si Anika sa ibang lugar. May pag-asa pa raw na maibalik ang diwa ni Anika kung kakausapin ko ang kapre at tatanungin kung ano ang pwedeng gawin para ibalik niya si Anika. Hindi raw ako pwedeng magmakaawa. Kailangang ipakita ko sa mga lamang lupang ito na hindi ako natatakot sa kanila. Isang araw, habang nagluluto, sinisilip ko si Anika sa munti naming salas. Nakaupo siya sa kawayang papag at nakatingin sa malayo. May binabanggit siyang pangalan. Efren. Ito siguro ang pangalan ng kapreng tumangay sa kanya. Sabi ni Mang Temyong, ang mga nilalang daw na ito ay may kapangyarihan na magpabago-bago ng kanilang anyo. Kaya daw nilang maging makisig at nakakaakit kapag nasa kanilang mundo para daw magawa nilang akitin ang mga taong nais nilang makasama. Ngunit kapag nasa labas naman ng kanilang mundo, maglalaho ang pantasya at lilitaw ang totoo nilang mga hitsura. Ito ang dahilan kung bakit madalas nakakatangay sila kaagad ng tao sa kanilang lugar. Kagaya nating mga tao, nauubos din ang lahi nila. Matagal nga lang at daraan pa ang ilang daang taon pero hindi ito rason para humarap din ang bawat isa sa kanila sa kanilang kamatayan. Kapag kami nadadala silang buhay na nilalang sa kanilang mundo, sigurado na ang pagtutunguhan ng lahi nila. At ito ang labis kong inaalala. Papaano na lang kapag tuluyang nakuha ng nilalang si Anika? Ano na ang sasabihin sa akin ni nanay at tatay? Muli kong sinulyapan si Anika at nabaghan nang makitang masayang-masaya ito.
Isang gabi, nagising ako nang makarinig ako ng mga kaluskos sa bubungan. Bumangon ako at nakiramdam. Nanlaki ang aking mga mata nang makarinig ako ng munting huni. Isang aswang. Kinikilabutang sinilip ko kaagad si Anika. Nagulat ako nang makita kong tila ba nananaginip siya o mas tamang sabihin na binabangungot. Agad akong lumapit para gisingin siya, ngunit napatda ako sa mga katagang lumalabas sa bibig niya. Kinakausap niya si Efren, ang sinumang lamang lupa na tumangay sa kanya, at siya'y nagmamakaawa na iligtas daw ako laban sa aswang. Sabi pa niya, hindi siya mawawala at mahal na mahal daw niya si Efren. Kailangan lang daw na iligtas muna ako dahil sobra-sobra na ang pag-alala ko sa kanya. Kung maaari daw, ako naman ang asikasuhin niya ngayon. Sa isang iglap lang, nahimatay si Anika, Kuya Bari. Nagulantang ako kaya sinubukan ko siyang gisingin. Ngunit wala. Mabagal na ang pulso ng aking kapatid. Hintakot akong binuhat siya saka inilabas ng bahay. Umaasa akong may mahahanap pang tulong sa mga oras na ito. Hinablot ko rin ang itak at isinukbit ko ito sa aking tagiliran. Nang makalabas ako, gayon na lang ang aking pagkasindak nang makitang may nilalang na basta na lamang lumundag sa aking likuran sabay hablot ng aking buhok. Isang realisasyon ang aking napagtanto. Hindi ako ang kailangan ng aswang kung hindi si Anika, ang katawan ng kapatid ko. Napaungol ako at mabagsik na hinarap ang aswang sabay sabing hindi niya makukuha ang kapatid ko. Ngunit mas naging mabalasik ang mukha niyang umatungal at sumingasing sa harap ko. Halos panawa na ako ng ulirat sa labis na takot. Hindi ko na alam kung ano ba ang pwedeng mangyari sa akin, ngunit nakahanda akong ibuwis ang buhay ko para lamang sa kapatid ko. Inilapag ko sa lupa ang walang malay na si Anika. Hinarap ko ang aswang, saka iniumang sa kanya ang aking itak na tinanggal ko mula sa pagkakasabit sa aking baywang. Desidido akong kumatay ng aswang ng mga oras na iyon. Manginig-nginig ang kalamnan ko sa tindi ng aking galit. Ano ba ang mayroon sa aking kapatid at pinag-aagawan siya ng mga elementong ito? Nagdasal ako habang pinapahira ng langis ang aking itak. Mabuti na lang talaga hindi ko kailanman inihiwalay ang aking pangontrang langis na bigay ni Mang Tenyong. Gayon din naman si Anika na nakasabit pa sa leeg niya bilang kwintas ang pangontra laban sa kanila. Hindi ko lang talaga maintindihan kung papaano pa nakuha ng kapre ang kanyang kaluluwa at magkasama na sila ngayon. Hinarap ko ang aswang. Wala pa siya sa anyong halimaw. At kilala ko siya. Siya si Aling Rosita, ang tindera ng isda sa bayan. Mabalasik ang mukha nitong nakatitig sa akin at ang kanyang mapupulang mga mata ay tila parang sulo na nagliliwanag. Walang sali-salitang bigla ko siyang dinaluhong at nakipagtagisan ng lakas. Parehas na kaming sumisigaw at ayaw magpatalo sa isa't isa. Nang sa kakalmutin na niya ako bigla, ay napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Napakahabang landas ng kuko ang kaagad na tumatak sa aking braso. Kitang-kita ko ang pamumuti nito at maya-maya lang, biglang tumatak ang likidong kulay pula. Nag-init ang aking ulo sa kanyang ginawa. Walang karapatan ng kahit sino na saktan ako o sugatan man lang, lalo na't kahit minsan hindi ito ginawa sa akin ng aking mga magulang. Nanlisik ang mga matang hinarap ko si Aling Rosita at sinabing
mapupugutan siya ng ulo, ngunit kay lapad ng ngisi ng matanda sa akin. Tila ba ikinatuwa pa niya ang ginawa niyang pagsugat sa aking braso kaya mas lalong uminit ang aking ulo. Galit na sinugod ko siya nang makita kong unti-unting nagbabago ang kanyang anyo mula sa isang normal na tao hanggang sa magkaroon siya ng mahahabang pangil at buhaghag na buhok. Ang kanyang mga mata ay doble ang panlilisik at may dilang nagagawang lumawit ng ilang dipa dahil sa haba. Sumingasing siya na parang leon at mabalasik na humarap sa akin. Kitang-kita ko kung papaano pumatak ang malalapot ng laway mula sa kanyang bibig na nagpasindak sa akin. Halos hindi ko mawari kung papaano naging malansa ang hangin nang magkalat ang likidong iyon mula sa kanyang bibig. Ganun pa man, hindi ako nagpatinag. Sumbugod ako ng walang matinong plano kung papaano siya magagapi, kaya nang makalapit ako sa kanya, nagawa niya akong sugatan sa ikalawang pagkakataon. Ang kanyang mga kukong kumalmot sa akin ay naging pula at naiwan ang iilang piraso ng aking balat sa kanyang kamay. Napasigaw ako sa labis na sakit. Hindi ko na magawang gumalaw dahil nagdurugo na ang aking braso. Napaatras ako nang makita siyang naglalaway na nakatingin sa akin. Ang buong akala ko, katapusan ko na, kaya naman napapikit na lamang ako at hindi na kumilos pa. Ganun na lamang ang pagkagulat ko nang makitang walang ano-anumang bumangon si Anika mula sa pagkakahiga sa lupa at dali-daling nilapitan ako. Natatarantang pinagmasdan niya ang sarili ko. Tuguan at walang magawa. Humingi ako ng tulong at tawad sa kanya dahil mukhang hindi ko na siya maipagtatanggol pa. Nanlalabo na rin ang mga mata ko ng mga sandaling iyon. Ganun pa man, nagsalita si Anika. Humingi siya ng tawad dahil pinag-alala daw niya ako. Anya pa, nagmamahalan daw sila ni Efren. Sana lang daw, hayaan ko na lamang siya. Ngunit kung talagang kinamumuhian ko ang kapring nagkaagusto daw sa kanya, ay wala siyang magagawa. Kailangan niyang iwanan ang mundong kinabibilangan ng lalaking minamahal niya. Napaiyak na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit ba nangyayari sa amin ang mga bagay na ito. Ngunit isa lang ang nakapagpahindik sa akin. Iyon ay nang makita kong galit na hinarap ng kapre ang aswang na gustong umatake sa amin. May kakaibang kapangyarihan ang kapre na nagbabawal sa aswang na makalapit. Alam ko iyon dahil napapansin kong may bagay na kinakalmot si Aling Rosita na hindi naman namin nakikita ni Anika. Malungkot niyang pinagmasdan ang kapring ng mga oras na iyon ay tila higanting lumapit sa aswang na noon ay nasisindak na din. Tila ba hindi niya kayang pagmasdan man lang ang kapre dahil sa laki nito? Nagulat ako ng isang iglap lamang. Naglaho ang dalawa sa aming harapan. Naririnig namin ang mga boses nila, ang atungal ng nilalang na tila ba nasasaktan na. Marahil ay ginamitan na ng dahas ng kapring nakatira sa malaking puno ng mangga. Ilang saglit lang, lumitaw ang aswang sa aming harapan. Nanghihina na ito at duguan. Hintakot at halos ayaw nang lumapit sa amin. Kaya naman nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumayo at kunin ang aking itak. Kahit nahihirapan man, alam kong magagapi ko na ang aswang dahil naunahan na siyang saktan ng kapre. Ngunit nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Biglang nagliyab ang katawan ng aswang na si Aling Rosita.
pumalahaw at nagwawala habang panay ang pagtatalon niya sa pag-aakalang mamamatay ang pagliliyab ng kanyang katawan na hindi naman nangyari. Sa halip ay mas lalong nagliwanag ang apoy na naglalagablab. Ako man ay nakaramdam ng init nang mapansin ko siyang nagsusubok na lumapit sa akin, kaya dali-dali kong inakay si Anika para makapasok na kami sa loob ng bahay. Malapit na kami sa pintuan ng bahay nang umatungal ang kapre dahilan para mapalingon si Anika. Mangyak-ngyak niyang sinabi sa nilalang na kailangan ko ang kapatid ko. Napangiti ako ngunit hindi iyon naging madali. Alam kong sa pagkakataong ito, kahit lumipas pa ang ilang mga nakakahindik na pangyayari sa buhay namin, natitiyak kong mahal na ni Anika ang kapring gumagambala sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagulat ako sa kaalamang may kapre palang nagkakagusto sa tao. Hindi nakaligtas sa aking paningin ang bahagyang pag-alpas ng luha sa mga mata ni Anika. Palihim niya itong pinunasan, pero para saan pa? Natunghayan ko na ang pagluha niya. Tuluyan nang namatay ang aswang nang makapasok kami sa bahay. Si Anika naman, nagpaalam na kung pwede daw pumunta muna siya sa malaking puno ng mangga. Dala niya ang isang pisi. Saglit akong natigilan, ngunit pumayag din ako. Ngunit nagulat na lang ako sa ginawa niya, Kuya Bari. Kumaway siya sa kapre at hinayaan siya ng nilalang na talian ito sa liig. Hindi pumalag ang kapre at malungkot na nagpaalam ito sa kanya. Nang lumapit sa akin ang aking kapatid, masaya niyang sinabi na pinalaya na siya nito. Napaluha na lang ako, Kuya Bari. Masaya ako dahil pinili ng kapatid ko ang mabuhay. Pinaintindi niya sa kapre na magkaiba ang kanilang mundo. Kaya bilang bagong simula, hinayaan niyang magpatali gamit ang pisi. Kinabukasan, nagulat na lamang ako nang makitang nakabaon na sa ilalim ng lupa ang parte ng pising nakatali sa liig ng kapre. Hiniling ni Anika na hukayin ko daw ito ayon sa instruksyon ng kapre. Noong hukayin ko ito, tumambad sa amin ang nasa loob nito. Namangha ako. Tumambad sa amin ang bare-baretang ginto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.